Lumipas ang ilang oras at dumating na rin sina Sian Tan sa Saka City, kung saan naruroon ang lolo ni Miss Lanying na agad niya namang niyakap. Naikwento naman ni Miss Lanying sa kanyang lolo na may isang cultivator ang nagligtas sa kanya na nagngangalang Jian Chen o mas kilala nating Sian Tan. Kaya't nagpapasalamat siya rito dahil kung hindi, ay katapusan na niya. Sa pagbaba naman ni Sian Tan sa karwahe, ay agad namang nagbigay galang ang ating bida sa lolo ni Miss Lanying. Kasabay nito ang pagpapasalamat rin ng lolo ni Miss Lanying sa pagliligtas ni Sian Tan sa kanyang apo, kung kaya't kanya raw itong iniimbitahan sa loob ng kanilang tahanan upang uminom at kumain. Mula naman sa loob ng tahanan ng Lan family, ay naroon na sina Sian Tan na kumakain, habang ang lolo naman ni Miss Lanying ay patuloy pa ring nagpapasalamat sa ating bida sa pagliligtas nito sa kanyang apo. Naitanong naman ni Sian Tan kung mayroon raw bang space gate sa loob ng Saka City, na sinagot naman ng lolo ni Miss Lanying na ang Saka City raw ay hindi tulad ng ibang lungsod na nagmamay-ari ng space gate at imposibleng magkaroon sila nito. Sa isip-isip naman ng ating bida, ay sa susunod daw ay kailangan niya ng magplano ng maayos, sapagkat nais niyang makabalik sa kanilang Versen Kingdom bago pa man ito sakupin ng Blue Wind Kingdom. Samantala, sa kabilang banda naman ay naitanong ni Miss Lanying kung bakit tila raw nagmamadali ang ating bida na umalis, na sinagot naman ni Sian Tan na nais niya lamang maranasan ang mga bagay-bagay at mas madali siyang makatungo sa kanyang paruroonan kung mayroon sana siyang matatagpo ang space gate. Winika ni Miss Lanying na kung ganoon raw ang nais ng ating bida, maaari siya tumungo sa 10,000 Poison Mountain, na maraming malalakas na halimaw ang naruroon at halos lahat raw ng cultivator ay doon tumutungo upang mag-cultivate. Dagdag niya pa na may nabalitaan siya na may isang 6th rank monster ang nadiskubre roon kamakailan lang. Namangha naman si Sian Tan sa kanyang nalaman at sa isip-isip niya, na ang lakas raw ng isang 6th rank monster ay may kukumpara na sa lakas ng isang Heaven Saint Master. Kung kaya't winika naman ng lolo ni Miss Lanying, na kung nais raw tumungo ni Sian Tan doon, ay ipag-uutos niya ito sa kanyang mga alagad upang maipadala ito bukas sa 10,000 Poison Mountain, na pinasalamatan naman ng ating bida. Kinabukasan, ay tumungo na sina Sian Tan sa 10,000 Poison Mountain kasama ang isang alagad ng Lan family. May iniabot ito sa ating bida na isang pakete na naglalaman ng poison avoiding pill upang makatulong sa paglalakbay ni Sian Tan. Hindi rin nagtagal, ay umalis na rin ang ating bida upang umpisahan ang paglibot sa buong lugar. Subalit, habang siya ay naglalakbay ay may isang nilalang siyang napansin. Ipinakita naman ng isang white tiger na kinakaharap ang mga individual mula sa ibaba. Habang si Sian Tan naman ay nasa itaas ng puno, ay sa isip-isip niya na maaaring isang 6th rank beast ang white tiger. Subalit, kanya raw nararamdaman na tila kakaiba ang lakas ng white tiger, dahil halos mawala na ang enerhiya nito, kaya't kanyang ipinagtataka kung nagawa ba itong mapinsala ng mga individual na naruroon. Mula naman sa ibaba, ay biglang sumulpat ang grupo ng mga individual na nakaitim upang angkinan ng white tiger at balak nila itong paslangin. Nagpakilala naman ang grupo sa mga individual na naroon, na sila raw ay miyembro ng Nguyen family, kasabay ng pagpapakita ng badge na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Habang si Sian Tan naman ay patuloy na nagmamasid sa itaas, ay kanyang napag-isip-isip na ang Nguyen family ay may pagkakapareho sa pamilya ni Shi Shangra. Maya-maya lang ay inumpisahan ng sugurin ng mga tauhan ng Nguyen family ang white tiger gamit ang kanilang mga teknik na water element water strike at fire element flame slash, upang paslangin ito at kunin ang balat nito. Nadepensahan naman ito ng white tiger gamit ang kanyang barrier at mabilis na kumilos upang makaalis sa kanyang pwesto at gumawa ng atake, kung saan ay bigla itong lumitaw sa likuran ng mga tauhan ng Nguyen family ang white tiger na kanila namang ikinagulat at mabilis silang inatake nito. Sa kabilang banda naman, ay kinagulat ni Sian Tan ang mga nangyari sapagkat halos kasing lakas niya ang mga tauhan ng Nguyen family, subalit hindi nila kayang galusan ang white tiger. Kaya't kanyang ipinagtataka kung nasa 6th rank lang ba talaga ang lakas ng white tiger. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ay napansin ni Sian Tan ang isang maliit na white tiger na nasa tabi nito. At kanyang napagtanto kung bakit tila 6th rank beast lang ang lakas nito, dahil kakapanganak lang nito sa maliit na white tiger. Ipinag-utos ng leader ng grupo na si Elder Bai mula sa Nguyen family, na hulihin ang maliit na white tiger matapos nila itong makita. Agad rin naman itong sinunod ng kanyang mga kasamahan, ngunit gumawa ng malakas na pag-atake ang white tiger upang hindi makalapit ang mga alagad ng Nguyen family sa kanyang kinaroroonan.
Lumipas ang kalahating oras at ipinakita na nanghihina na ang White Tiger dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas, habang nasa kanyang harapan ang mga bangkay na kanyang napaslang. Nang mapansin ni Elderby na tila nanghihina na ang White Tiger, muli niyang ipinag-utos na patuloy lang itong atakihin dahil ito na raw ang kanilang pagkakataon. Samantala, sa kabilang banda, nagmamasid mula sa itaas ang ating bida. Naalala niya ang kanyang ina na palaging pinuprotektahan siya noong siya ay bata pa. Dahil dito, napagdesisyonan niyang tulungan ang White Tiger at iligtas ito mula sa kamay ng mga alagad ng Nguyen family. Lumipat naman ang eksena sa ibaba, kung saan nakahanda na ang isang alagad ng Nguyen family na paslangin ang White Tiger at atakihin ito mula sa ulo. Subalit bago pa man niya iyon magawa, biglang nahati ang kanyang katawan nang hindi niya namamalayan. Ipinakita naman si Sian Tan sa harapan ng White Tiger, hawak-hawak ang kanyang Saint Sword, at sinabing siya na raw ang bahala rito, kaya dapat nang umalis ang mga alagad ng Nguyen family. Nagalit naman ang mga tauhan ng Nguyen family at pinagbantaan ang ating bida na papaslangan siya dahil sa kanyang panghihimasok, na ikinagalit naman ito ni Sian Tan kaya't mabilis niya silang inatake. Namuti ang mga mata ng mga alagad ng Nguyen family matapos tamaan ang ginawa niyang atake, dahilan upang magkanda hiwa-hiwa ang kanilang mga katawan. Hindi naman makapaniwala si Elderby sa ginawa ni Sian Tan, kaya't dinuro niya ang ating bida at agad na umatake gamit ang kanyang sandata. Samantala, pinakawala ni Sian Tan ang dalawang sword slash upang atakihin si Elderby, na mabilis namang tinamaan sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay tumilapon at mawalan ng malay. Sa pagbagsak ni Elderby sa lupa, ikinabigla ito ng mga individual na naruroon, sapagkat madaling napabagsak ng ating bida ang mga alagad ng Nguyen family. Habang ang mga ito ay hindi pa makapaniwala, pinagbantaan sila ni Sian Tan kung wala pa raw ba silang balak umalis o nais ba nilang mapaslang. Natakot naman ang mga individual na naruroon kaya't mabilis silang tumakbo papalayo upang makatakas. Matapos makalayo ang mga individual, ipinag-utos naman ni Sian Tan sa White Tiger na magmadaling umalis at dalhin ang anak nito sa isang lugar kung saan sila maaaring magtago, sapagkat sa susunod ay hindi na niya ito magagawang protektahan. Ngunit habang nagsasalita si Sian Tan, bigla namang nagsalita ang White Tiger at sinabing iligtas raw ng ating bida ang kanyang anak. Ikinagulat at ipinagtaka ito ni Sian Tan kaya't napalingon siya sa paligid upang hanapin kung sino ang nagsasalita, dahil hindi naman niya naramdaman na may paparating na nilalang. Kung kaya't naitanong niya kung ang White Tiger ba ang nagsasalita, na sinang-ayunan naman ng White Tiger. Hindi makapaniwala ang ating bida, sapagkat hindi niya akalain na marunong palang magsalita ang isang White Tiger tulad ng tao. Maya-maya lang ay nagpakilala ang White Tiger bilang Rumgun S, isang 7th rank monster. Mas lalo itong ikinagulat ng ating bida, sapagkat ang lakas ng isang 7th rank monster ay maihahalin tulad na sa lakas ng isang Saint King. Nagmakaawa naman ang White Tiger sa ating bida. Sinabi niya na kakasilang pa lamang ng kanyang anak sa mundong iyon at ayaw niyang basta na lang itong mamatay. Sinagot naman ito ni Sian Tan at sinabing huwag raw ito mag-alala, sapagkat wala namang individual sa paligid na mas malakas pa sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng White Tiger na malapit na siyang mawala ng buhay at hindi na siya magtatagal. Napansin naman ni Sian Tan ang sugat ng White Tiger sa kanyang dibdib, at naitanong niya kung sino ang may gawa ng malaking sugat na may itim na enerhiya. Sumagot ang White Tiger at sinabing bago niya iyon sabihin, nais niyang ay pangako ng ating bida na tutulungan nito ang kanyang anak at palalakihin ito. Subalit bago pa man sumang-ayon si Sian Tan, naitanong niya kung hindi ba natatakot ang White Tiger na baka tulad rin siya ng ibang individual na nais patayin ang kanyang anak at ibenta ito. Mariin namang tumanggi ang White Tiger at sinabing nakikita niya sa mga mata ni Sian Tan na isa siyang mabuting tao. Dagdag pa niya, bilang mga halimaw, kaya nilang maramdaman ang ugali ng isang individual, kaya't buong tiwala niyang ipagkakatiwala ang kanyang anak sa ating bida. Winika naman ni Sian Tan kung hindi raw ba kaya nito pagalingin ang kanyang sarili dahil isa naman itong 7th rank monster, subalit napayuko lang ang White Tiger matapos marinig ang tanong ni Sian Tan, kaya't kanyang naikwento ang mga nangyari bago sila napadpad sa lugar na iyon. Ikinwento ng White Tiger na sa kailaliman raw ng kagubatan ng Vertical Mountain ay may pamilyang namumuno sa lahat ng halimaw na naruroon na tinatawag na Jin Lijan family. Winika ng White Tiger na siya raw ay isang high-rankang elder roon, at ang kanyang asawa ay kapatid ng leader ng pamilya. Nang siya raw ay nagsilang ng isang legendary Heavenly Winged Tiger,
Inakala nilang mag-asawa na mas magiging malakas ang kanilang pamilya. Subalit, kabaliktaran ang nangyari, sapagkat ang kanyang asawa ay pinaslang ng leader matapos silang protektahan nito, at siya naman ay napinsala dahil sa kagagawan ng leader, na nagresulta sa sugat sa kanyang katawan. Dagdag niya pa na sa kanilang pagtakas ay napadpad sila sa lugar na iyon at inakalang nakaligtas na sila, ngunit may mga individual rin palang naruroon na nais silang paslangin. Naitanong naman ni Sian Tan kung iyon rin ba ang dahilan kung bakit halos mawalan na ng buhay ang White Tiger, na sinang-ayunan naman nito, sapagkat ang Dark Energy raw ay ang orihinal na kapangyarihan ng leader ng Jin Lijian family at ang tanging makakapagpagaling raw nito ay isang 7th rank Holy Master of Light. Ikinalugod naman ni Sian Tan nang kanyang malaman na maaari itong mapagaling ng isang Holy Master of Light, sapagkat siya raw ay isang Holy Light Master at kahit na wala pa siya sa antas ng 7th rank Holy Master of Light, maaari naman siyang makatulong upang mapagaling ang mga sugat nito. Inilabas naman ni Sian Tan ang isang Orb of Light sa kanyang kamay, na ikinamangha ng White Tiger, kaya't naitanong nito kung ang ating bida ay isang Sword Cultivator, dahil inakala niyang wala itong ibang kakayahan. Winika naman ni Sian Tan na ang kanyang pinaka-orihinal na gawain ay ang pagiging Sword Cultivator, subalit kahit papaano ay may kakayahan rin siyang manggamot. Samantala, mula naman sa lugar ng Nguyen family, nagmamadaling tumakbo si Elder Bai patungo sa kanilang headmaster upang ibalita ang mga nangyari sa 10,000 Poison Mountain. Agad siyang lumuhod at winikang ang anak raw ng White Tiger ay inagaw ng isang individual. Nagalit naman ang kanilang headmaster sa kanyang sinabi at naitanong kung paano pa ito nagawang bumalik matapos makuha kay Elder Bai ang anak ng White Tiger. Wika niya pa, sino ang hangal na gumawa nito sa kanila? Winika naman ni Elder Bai na ang umagaw sa kanila ng anak ng White Tiger Beast ay nagngangalang Jian Chen, na siya ring tinanghal na kampyon sa Mercenary City sa nakalipas na kalahating taon. Ipinagtaka naman ng kanilang headmaster kung bakit naruroon si Sian Tan sa lungsod ng Saka City, kaya't kanyang naitanong kung nasaan ito ngayon. Tumugon naman si Elder Bai sa tanong ng kanilang headmaster. Aniya, nabalitaan niya raw na tinulungan nito si Miss Lan Ying noong mga nakaraang araw, at sa tingin niya, doon ito namamalagi sa tahanan ng Lan family. Lumipat naman ang eksena kung saan kinakausap ni Sian Tan ang White Tiger habang hawak-hawak niya ang anak nito. Winika ni Sian Tan na humanap na raw ng matatagwan ang White Tiger, sapagkat kahit nasa katawan nito ang Holy Light Power na inilagay ng ating bida, hindi pa rin ito maaaring makipaglaban. Maaari raw itong mawala ng balanse sa kanyang lakas at maging sanhi pa ng pagkasira ng kanyang katawan, na kahit ang mga 8th rank Holy Master ay walang magagawa upang mapagaling ito. Nagpasalamat naman ang White Tiger kay Sian Tan dahil sa kabutihang loob nito, hindi niya raw ito makakalimutan, wika pa niya na ang pagpapalaki raw sa kanyang anak ay mabagal, kaya't kinakailangan nitong mag-absorb ng maraming heavenly material at earthly material upang mapabilis ang paglaki nito. Naintindihan naman iyon ni Sian Tan at kanyang sinabi na huwag raw itong mag-alala, sapagkat alam niya raw ang mga bagay na iyon. Hindi rin nagtagal, umalis na rin ang White Tiger na si Ramgones habang sinasabi naman ni Sian Tan na para sa kanyang anak, kailangan nitong mabuhay. Makalipas ang ilang oras, bumalik na ang ating bida sa tahanan ng Lan family, dala-dala ang maliit na White Tiger. Dito ay naitanong ni Miss Lan Ying kung kailan pa ito nakabalik. Tumugon naman si Sian Tan na kakabalik niya lang raw mula sa 10,000 Poison Mountain. Subalit, napansin ni Miss Lan Ying ang maliit na White Tiger na natutulog, na kanyang ikinamangha, kaya't dali-dali niya itong binuhat. Sa kanyang pagbuhat sa maliit na White Tiger, naitanong ni Sian Tan kung bakit niya bigla ang binuhat ito, sapagkat ito ay anak ng isang 7th rank monster. Ikinagulat naman ito ni Miss Lan Ying, sapagkat napaka-cute raw ng halimaw na ito, at hindi niya akalain na anak pala ito ng isang 7th rank monster. Sa kagalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay may naramdaman si Sian Tan na isang presensya sa paligid, kung kaya't winika niya na may isa raw individual na naruroon sa labas. Mula naman sa labas ay naroon ang headmaster ng Nguyen family, kung saan ay sumisigaw ito at hinanap si Sian Tan sa tahanan ng Lan family upang kausapin. Sa kabilang banda naman, mula sa loob ng silid ay nagtaka si Miss Lan Ying kung bakit naroon ang headmaster ng Nguyen family, kaya't naitanong naman ng ating bida kung napakalakas raw ba nito at ano ang problema. Winika ni Miss Lan Ying na ito ang pinakamalakas sa Nguyen family at sa buong Saka City. Saad niya na noong mga nakalipas raw na araw ay nais siyang pakasalan nito kahit na sa 60 taong gulang na ito,
dahilan upang umubos ng malaking kayamanan ang kanyang lolo upang matigil ito sa kanyang ninanais. Maya-maya lang ay nagpakita na rin ang ating bida sa headmaster ng Moyan family at kanyang naitanong kung bakit siya nito hinahanap. Nagsalita naman ang headmaster upang tanungin si Sian Tan kung nasa kamay raw ba ni Sian Tan ang anak ng White Tiger, na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Binika naman ng elder kung maaari raw na ibigay ni Sian Tan ang anak ng White Tiger at babayaran nila ito ng malaki. Higit pa roon, maaari pa nila itong tulungan hanggang sa kanilang makakaya. Hindi naman rito sumang-ayon si Sian Tan, sapagkat siya raw ay may pananggakwa na ito ay kanyang aalagaan hanggang sa lumaki ito. Kung kaya't ipinagtaka ito ng elder kung bakit nais itong alagaan ni Sian Tan, dahil ang pagpapalaki raw ng tulad ng White Tiger Monster ay inaabot ng halos ilang dekada at daan-daang taon bago ito tuluyang lumaki. Wala namang pakialam ang ating bida sa pinagsasabi ng headmaster, kaya't sinabi na umalis na lamang ito kung wala naman itong ibang gagawin at tumigil na rin ito. Hindi naman ito matanggap ng headmaster, dahilan upang unti-unti itong naglabas ng aura kasabay ng pagbabante kay Sian Tan na isa lamang raw itong hamak na Earthen Saint Master at ayusin nito ang kanyang pananalita sa harap ng isang Heaven Saint Master. Nagalit naman si Sian Tan sa mga pagbabanta ng headmaster at kanyang sinabi na mas mabuti raw na bigyan nito ng pansin ang kanyang pananalita kung ayaw raw ng headmaster na mabura ang buong pamilya ng Moyan family sa Saka City. Sa galit ng headmaster sa mga sinabi ni Sian Tan, naghanda ito at inipon ang kanyang aura sa kanyang sandata. Agad na pinakawalan ng headmaster ang kanyang sword slash patungo kay Sian Tan, kasabay ng pagbanggit niya ng kanyang teknik na Falling Sun Sword. Hindi naman nagpatalo ang ating bida at kanya ring pinakawalan ang kanyang atake. Kasabay ng paghugot ng kanyang Saint Sword sa Void of Space ay kanya ring binanggit ang kanyang teknik na Purple Green Sword Flying Star. Nagsalubong naman ang dalawang atake mula kay Sian Tan at sa headmaster, subalit sa lakas ng atake ng ating bida ay unti-unting natunaw ang ginawang atake ng headmaster na kanyang ikinabigla. Matapos matuno ang ginawang atake ng elder ay patuloy na tumungo ang atake ni Sian Tan sa headmaster, kung kaya't agad itong gumawa ng barrier upang madepensahan ang paparating na atake. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng headmaster, habang si Sian Tan naman ay mabilis na tumungo sa headmaster at muling naghanda ng isang atake. Sa pagsugod ni Sian Tan ay kanya ring binanggit ang kanyang teknik na Purple Green Sword Slash, sabay pagbabalot ng aura sa kanyang Saint Sword. Muli naman itong nadepensahan ng headmaster habang sinasabi na walang silbi raw ang mga atake na gagawin ni Sian Tan, sapagkat hindi raw makakaya ng isang Earthen Saint Master na mapinsala ang isang Heaven Saint Master. Ngunit patuloy pa rin sa pag-atake si Sian Tan. Mula sa kanyang kaliwang kamay ay kanyang inilabas ang maliit na Saint Weapon at muling gumawa ng atake na tinawag niyang Purple Green Sword Slash. Agad itong ibinato ni Sian Tan sa headmaster, na madali naman itong naiwasan. Gayunpaman, kanyang ipinagtaka kung bakit tila raw lumilipad ito na may sariling buhay. Mabilis na gumanti ang headmaster ng isang atake patungo kay Sian Tan at lumikha ng isa sa pinakamalakas niyang teknik na Earth Element Breathless Chop, habang sinasabi nito na tingnan na lang raw kung ano pa ang magagawa ng ating bida. Sa ginawang atake ng headmaster ay naiwasan naman ito ni Sian Tan, ngunit patuloy na tumungo ang atake nito sa mga kabahayan. Mula roon ay nagseryoso si Sian Tan at inilabas ang aura sa buong niyang katawan, kasabay ng paghahanda ng kanyang malakas na atake at pagbanggit ng mga katagang. Purple Green Sword, Moon Slash. Pinakawalan ni Sian Tan ang isang malaking sword slash na mabilis tumungo sa headmaster. Ngunit, minamaliit pa rin ito si Sian Tan, sapagkat ilang beses niya raw ba sasabihin na wala itong magiging epekto. Kung kaya't agad rin itong naghanda upang dumpense gamit ang kanyang barrier. Hanggang sa tuluyang tumama ang atake ng ating bida sa barrier ay hindi kinaya ng barrier nito na pigilan ang atake ni Sian Tan, dahilan upang ito ay mawasak. Nagulantang naman ang headmaster sa kanyang nakita, at nang babalak pa sana siyang umiwas ay huli na, dahil tinamaan na siya nito sa kanyang katawan, na nagsanhi upang siya ay mapasigaw sa sakit na naramdaman. Samantala, sa kabilang banda naman, sa isip-isip ni Sian Tan, inaasahan na raw niya na hindi basta-basta mapapaslang ng kanyang ginawang atake, ang parehong atakeng pumaslang kay Karaga sa kompetisyon. At dahil doon, naghanda muli ang ating bida upang umatake. Napansin naman ito ng headmaster at kanyang ipinagtaka kung anong klaseng battle technique ang ginawa ng ating bida, dahil nagawa siya nitong mapinsala.
Kaya't napagtanto ng headmaster na hindi niya kakayaning kalabanan si Sian Tan at napagpasyahan na lamang niyang tumakas. Matapos makapag-isip ang headmaster, mabilis itong umalis papalayo sa kinaroroonan ni Sian Tan. Samantala, napaupo naman ang ating bida dahil sa pagod at nagpasalamat na mabilis itong umalis, dahil siya raw ang maaaring matalo kung nagpatuloy pa ang labanan. Kung kaya't abangan sa susunod kung ano ang mangyayari matapos mapinsala ni Sian Tan ang headmaster ng Nguyen family. Matapos tumakas ng headmaster ng Nguyen family ay agad na pumasok si Sian Tan sa silid upang kausapin si Miss Lan Ying. Sa pagpasok ni Sian Tan sa silid, pinuri ito ni Miss Lan Ying at namangha dahil sa lakas ni Sian Tan na ipinakita ng talunin niya ang headmaster ng Nguyen family. Naitanong naman ni Sian Tan kay Miss Lan Ying kung hindi raw ba ito natatakot sa kanyang nagawa, na itinanggi naman ni Miss Lan Ying, sapagkat pangarap niya raw maging isang cultivator mula pagkabata, subalit hindi siya pinahintulutan ng kanyang lolo dahil hindi raw nararapat ang babae na makipaglaban. Maya-maya lang ay napansin ni Sian Tan ang maliit na white tiger na kinakagat ang kanyang damit, kaya't naitanong niya kung nagugutom na raw ba ito, na napansin rin ito ni Miss Lan Ying kaya't mabilis na umalis upang kumuha ng makakain ng maliit na white tiger. Nang makaalis na si Miss Lan Ying, nag-cultivate naman ang ating bida upang palakasin ang kanyang saint power. Subalit habang siya ay abala sa pag-cultivate, unti-unting lumapit ang maliit na white tiger. Matapos nitong makalapit, bigla namang sinunggaban ng maliit na white tiger si Sian Tan at pinagkakagat ang damit nito, na ikinagulat naman ng ating bida, sapagkat siya raw ay isang white tiger at hindi niya maaaring kainin ang kanyang damit. Bika pa niya sa white tiger na kumuha na raw ng makakain si Miss Lan Ying, kaya't maghintay na lamang ito. Ngunit hindi naman nagpaawat ang maliit na white tiger sa pagkagat ng damit ni Sian Tan,